Okay guys, welcome back. Ngayon meron tayong gagawin at i-share sa inyo na Toyota Hiace van. So yan, empty po, wala po siyang freon. So i-general check up natin to guys, no? Isa-isahin natin. So dito, tanggalin natin tong front na evaporator, din yung sa rear na evaporator. So yung kisame na guys, tanggalin natin yan para ma-out natin yung evaporator housing. So okay, umpisa na natin. So ang ating mga video guys, no, so wala siyang mga background music dahil anong last ng mga upload natin, nag-copyright tayo. Kahit sa library pa tayo kukuha ng background music. So yan yung blower housing guys, no. So next natin, natanggalin ang evaporator. So yan na ang evaporator guys. So medyo madumi na. Yan, so far wala naman siya mga sign ng langis. Pero i-test pa rin natin guys para sigurado tayo. Mas mabuti na ma-check natin yung nasa internal. Kasi yung sa labas easy na naman maghanap ng leak guys, no. So yan, lagyan niya natin ng pressure para ma-ilublob natin sa tubig. Yan, so tapos dito, yan po yung itsura ng after natin matanggal yung kisame guys, no. Ito na rin yung dalawang blower sa housing ng rear. Yan. At ito yung itsura ng rear na evaporator guys. Yan, so i-test din natin yan para ma-check natin yung kondisyon ng evaporator guys, kasi yung sa front na lublob na natin sa tubig. So after yan, punta tayo dito sa ating pinaglubloban. So yan guys, sobrang lakas ng bubbles. Yan, so yun po yung reason bakit ubos po ang freon ng system. Yan, sobrang lakas ng leak. Yan, so palitan mo natin yan ng bago. So ang ipalit natin is replacement lang, kasi yung stock or original yan guys nasa 20k. Then ito yung sa front na evaporator, good naman. So linisan lang natin yan guys at saka ibalik. Yan, so lilisan lang natin guys para matanggal yung mga kunting likabok. So after nyan, balik natin, tapos proceed tayo sa rear na evaporator. Mag-assemble tayo. Okay, so ito na ang ating bagong-bago na ipapalit na rear evaporator. So buksan lang natin. So ayan, ipakita ko po yung kaibahan sa original at saka sa replacement na ipapalit natin. So yan, so yung itsura niya guys, no, magkaiba sa original. Pero good naman yan guys, ang lamig okay din. So ganyan naman lagi yung pinapalit natin na brand. So sa pag-seating dito guys, no, so medyo mahirap siya i-seating kasi makapal siya ng konti. So medyo align lang guys para mapasok doon sa kanyang cover.
So yan, after natin ma-seating, so balik na natin yung sensor at saka cover. So balik na natin ng mga screw. So after nyan, yan, so kabit na natin ulit. So ang na-share pala natin dito sa unit na to guys, no, so ang sira ng kanyang aircon is yung evaporator sa rear. Nagpalit tayo ng bago. So siyempre, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe para updated kayo sa mga next na video i-upload natin. So yan, naibalik na yung ceiling. So tapos dito, wala po itong cabin filter. So lagyan po natin ng filter. So pag magkabit ng filter guys, pag hindi masyado may pasok, bawasan nyo lang po ng kunti yung pang gilid para ma-smooth ipasok yung filter. Sarado. Siyempre, at pag okay na, pwede na natin ibalik yung cover ng filter. So ayan na, nakapaglagay na kami ng freon guys. So SOP po namin after natin yung ma-reprocessing, lagi po tayo maglinis ng condenser. Yan, after namin magawa, after namin mapalitan at saka mag-charge ng freon, lagi po yan namin tinitingin yung condenser. Okay. Alright, so ngayon start na po tayo ulit. So dito meron tayo nakuha ang reading na 40 PSI. Ayan, so good na po ang system, malamig na. Alright. Ayan, so symbol na rin guys, no. So yun lang guys, no. Maraming salamat po sa panonood. At sana may na-share tayo kahit kunting tips sa pag-repair ng car aircon. Alright, so good na. Approve na. Okay, so happy na yung customer. So yun lang guys, no. And God bless po.